So, eto na nga guys, ang walang katapusang tanong sa atin about sa kung paano mag-apply dito sa Czech Republic. So, isa-isa natin yung i-detailed. And guys, ilalagay ko to sa aking YouTube channel, sa TikTok ko, para makita nyo siya ng buo. Okay, simulan natin siya sa Pilipinas. Kapag mag-apply kayo from Philippines, so ito, ang agency na legit na agency na alam ko na nagpapaalis papunta dito sa Czech Republic, ang unang-una yung agency ko is ang Venture Management. Then, ang Prime World, nagpapaalis din sila, Staff. So, hanapin nyo na lang po kung ano ang mga location ng mga binanggit ko. So, pwede rin ang Human Link. Meron pa rin silang iba pa, pero syempre, tingnan nyo siya sa Google or sa DMW site para malaman nyo kung legit agency. So, yan lang kasi yung may mga alam ako na nagpapalis talaga papunta dito sa Czech Republic. Pero kung meron pa kayong ibang alam, so pwede nyo po yung ilagay sa ating comment section. So, sa nagtatanong din sa akin kung paano ako nakapunta dito, so during pandemic po yun nangyari. Last January 2022 siya nangyari sa akin. So, at that time, ako ay nag-apply at binigyan ako ng link ng kaibigan ko na hanapin ko sa Facebook page which is ang Grape Care Ltd. So, sa Facebook lang po ako nag-apply sa kanya. Then, pagbukas ko ng Facebook ko, makikita nyo sa search bar doon, i-search nyo lang ang Grape Care Ltd, lalabas na po yun. So, ingat lang kayo, dapat ang inyong maklik na Grape Care Ltd is yung nasa 100k plus followers. Then, doon nagpo-post sila ng mga hiring dito sa Czech Republic. So, kung meron kayo nagustuhan na na-post nila na hiring dito sa Czech Republic, so, i-click nyo lang po yung link or yung Google Forms na nakalagay doon sa pag-a-applyan nyo, and then apply lang kayo doon. So, kapag sakali isang linggo hindi pa rin kayo natawagan, so ulitin nyo lang. Kasi ganun yung ginawa ko before. Hindi agad ako natawagan. So, ang ginawa ko, after 2 days, nag-apply ulit ako. Pero, way back 2022 pa yun. Ngayon kasi sobrang crowded na, sobrang dami na ng tao. Kaya, minsan nagkakat agad sila. So, parang nauubos agad yung slot para sa pagme-message sa kanila. So, legit po yun. At ang kanilang agency dyan sa Pilipinas na katayap is ang Venture Management po. So, meron din yan sa Cebu. So, alamin nyo na lang ang buong details. Hanapin nyo ang site ng Venture Management para malaman nyo po ang buong details. Second, kung kayo naman nasa Taiwan, pero as of now, ang alam ko, hindi sila nagpapalis. Pero, ang mga kaibigan ko na nanggaling dyan sa Taiwan is ang kanilang naging agency na nagpaalis sa kanila is ang Artilec. At sabi naman nila is legit naman daw. So, meron pang isang agency pero hindi ko siya maalala ngayon. So, i-comment nyo na lang kung alam nyo kung ano yung isa pang agency dyan na galing sa Taiwan na papunta dito sa Czech Republic. So, ang binayaran nila, magkano ang bayad? From Taiwan po ito ha. From Taiwan, nagbayad sila ng nasa 140 NT dollars. So, hindi ko alam kung magkano sa ngayon, pero yun po yung sa kanilang binayaran before. So, according lang yan sa mga source ko guys, dahil marami tayong tropa sa Taiwan. Next, kapag naman po kayo ay nasa Middle East, sa Hong Kong, or ano pa ba? Hindi Singapore kasi wala akong alam sa Singapore. Sa Hong Kong, sa Middle East, sa Saudi, ganyan. So, ang kadalasan, ito hindi ko to proven, pero marami na po nagsabi sa akin, nag-inform sa akin na ang kanilang agency daw is Talent Driven Agency. So, kayo na lang ang mag-search. So, wala akong ano sa kanila ha. Hindi ko sila pinopromote. So, sinasabi ko lang sa inyo, kasi syempre lahat po ng comment section ko is nababasa ko yan. So, may mga cases na magtatanong ako, ma'am, anong agency mo dyan? So, legit ba yung agency mo dyan? Kasi, yun yung una kong pinipinpoint once na gumawa ako ng video. Gusto ko legit lagi yung mapupuntahan nyo na agency. Pero, linawin ko po, kayo yung maghanap or kayo yung umalam ng talagang information about sa pag-a-applyan nyo. So, ang gawin nyo guys, kapag hindi kayo masyadong sure doon sa pag-a-applyan nyo na agency,
Lalo na pag nasa ibang bansa kayo kasi syempre marami na sa atin ng mga scammer. So, ang gawin nyo guys, punta kayo sa mga parang mga community sa Facebook. So, may mga community tayo, kagaya dito sa Czech Republic, ang community po namin is OFW in Czech Republic. So, may mga community na ganun sa bansa kung saan kayo naroroon. For example, OFW in Saudi Arabia, OFW in ganito, OFW in Hong Kong. So, magtanong po kayo doon, legit ba tong agency na to? So, it's better to ask first bago po kayo mag-move. Pero yung mga binanggit ko sa inyo, yun lang yung mga binabanggit sa akin na ginagamit nila or nag-apply sila sa mga agency na yan. So, sa Hong Kong naman, tropa ko din, sabi niya, ang kanya daw agency na nagpali sa kanya is through website lang to ha, Artelec din siya. So, sabi niya, website lang yung pag-uusap nila ng Artelec. So, hindi niya talaga siya totally napuntahan kaagad. So, nagpunta lang siya noong palis na siya. So, yun. Ano pa ba? So, syempre, kapag nag-apply kayo, huwag kayong mag-apply na wala kayong passport. Yan yung pinakaunang requirements na dapat meron kayo. Once na nag-apply kayo, passport kagad. So, yung mga NBI, pwedeng wala pa yan, ito follow. Basta yung passport nyo, resume nyo, or yung CV natin, kung tawagin, yan yung ihanda nyo. Kasi yan yung mahalaga. Kapag ex-abroad kayo, especially pag galing kayo ng Pilipinas, tapos naka-declare kayo na ex-abroad kayo po ay kukuha ng police clearance, apostille police clearance doon sa bansa na pinanggalingan nyo. Pero, meron yung duration. Ibig sabihin, at least naka 3 years ka sa Pilipinas, yun yung kailangan mong kumuha ng police clearance. Pero kung lampas ka na ng 3 years, no need na. Pero, may mga agency po na humihingi pa rin or nagre-request pa rin na magbigay kayo ng apostille police clearance as requirements. Kasi papakuhanin pa rin kayo. So, kung paano kumuha ng apostille police clearance, meron ako sa Japan. So, nasa playlist ko. Pero sa Taiwan, try nyo sa Meco. So, sa Meco, sa Teco, sa Manila. So, yan. Sa Saudi, ang alam ko, may mga tao sila na kinakausap. Kung nasa Saudi talaga, nagbabayad na lang sila. So, hindi ako masyadong informed. So, yun lang yung mga kailangan yung details. Siyempre, pag nag-apply kayo, lagi niyong tatandaan, meron niyang exam, meron niyang trade test. Yung trade test is yung skill test. So, kahit naman sa Taiwan kayo nag-apply, may skill test pa rin. Yung mga nagbubunot ng mga munggo, yung nagpupulot ng munggo, or yung nagbabaraha, something like that, nagbubuhat, yung mga ganun. So, skill test ang tawag dun. So, dito naman kami before sa Czech Republic, ang ginawa ko naman is parang assembly. So, dahil factory worker ako, assembly po yung binigay nila sa akin na gagawin. So, guys, lagyan natin to ng part 2, no? Abangan nyo yung part 2.